Mama Colleen. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Mrs. Pro B. Medyo rated SPG po yung kwento ko ngayon. At sana po no judgment dahil legit lang naman itong pinagdadaanan ko ngayon. So once again, ako po si Mrs. Pro B at ito po ang aking kwento dito sa Heart to Heart with the Mama Colleen. Mama Colleen, yung mister ko po kasi merong sex problem. Oh no! Simulat sa pulpo nung magjowa pa lang kami, yung kaniyang alaga ay hindi po totally active. Oh no! 36 pa lang siya noon at virgin pa po. So sabi ko sa self ko, baka ganun talaga kasi nga V pa siya, kaya hindi ganun ka-active. Mama Colleen, inaccept ko po yung flaws niya na yon. Minsan, nagdudu kami, minsan yung alaga niya active pero minuto lang ang tinatagal. Tumatagal lang ang aming churva time kapag ka umiinom siya ng tsaa na pangpa-tagal. Pero okay lang yun sa akin, Mama Colleen. Tanggap ko yun kasi mahal ko siya. Mahal na mahal. At nagpakasal kami. Dumating na nga yung punto na nagpakasal kami. 13 years na kaming kasal. At nagkaanak po kami ng 3. Mama Colleen, hindi naman ako naghahangad ng masyarap na churva time. Kaya lang, aminin ko po, minsan po, bitin ako. Oh no! Nabibitin to the point na walang lumalabas at sumasakit po yung puson ko. Naawa ko sa kanya pag biglang lumalambot yung kanyang alaga sa kalagitnaan ng aming churva time. Pero in fairness po sa mister ko, Mama Colleen, nagsosorry naman po siya. Sabi ko na lang sa kanya, okay lang yun. Pagod ka lang siguro. At isa pa, tanggap ko na yan, matagal na. Kaya nga tayo nagtagal, di ba? Ayaw naman po niyang magpa-check up. Mama Colleen, minsan ko na po siyang sinabihan na gusto mo, samahan kita sa doktor, magpa-check up tayo. Pero ang sabi niya, ayaw niya. Nahihiya siguro. Ngayong 45 na siya, Mama Colleen, wala pa ring pagbabago kay Junjun. Nagana lang po kapag ka nainom siya ng tsaa. Pero bakit ganun? Kapag ka nilalaro naman, basta yun na yun. 'Di ba? Kaya kahit hindi ako gumamit, Mama Colleen, ng contraceptive, alam mo, sa totoo lang, alam ko na hindi niya na po ako mabubuntis. Kaya lang kasi, again, aminin ko, minsan, yung feel mo na makipag-churva, tapos yung kapartner mo, ayaw gumana nung kanyang sandata, parang wala. Sarili na lang talaga. Yung ako na lang yung nagpapasaya sa sarili ko. Oh no! Nagiging makasalanan na nga ako minsan, Mama Colleen, eh. Alam mo, to the point na pag may nakakasalubong akong Felix Bacat, naiisip ko, masyarap kaya to? Magaling kaya to? Diyos ko po, patawarin po ako. Pero nasa isip ko lang naman yun, Mama Colleen. Lagi ko po sinasabi sa mister ko na mahal ko siya kahit ganoon, para hindi lamang po siya manliit. Hindi man siguro masaya ang churva time ko. Mama Colleen, aminin ko, swerte naman po ako sa asawa ko.
3 months kaming walang tsurba kasi tinatamad ako nabibitin lang po kasi ako Alam mo yun, kahit anong gawin kong pagka-wild, ayaw po talagang lumaban nung sandata niya. Nasasaktan ako sa totoo lang. Pangalawa, naaawa ako sa kanya. Kung tutuusin kagabi pinagbigyan ko siya, kaya lang ilang minutes lang. Nung nag-uumpisa ka ng mag-init ng husto, tsaka namang paglambot ng kanyang sandata. Kaya minsan, hindi ko na lang siya pinagbibigyan kasi, again, ayoko po na madidisappoint siya. Hindi ko nagugustuhan yung nakikita kong reaction niya at ako po ang nalulungkot para sa kanya. Dahil alam ko na hindi rin naman ito ginusto ng aking asawa. Mama Colleen, hindi naman ako naghahangad ng magaling makipag-tsurva. Kontento na ako sa asawa ko at yun po talaga, yun lagi kong sinasabi sa kanya. Sabi ko nga sa kanya, siguro kung makati akong babae, matagal na akong naghanap ng kapalit niya. Pero good thing, hindi ako ganon. 12 years po ang gap namin. Ulitin ko po, napakabait po ng asawa ko. Hindi po siya nagkukulang sa akin at sa mga anak namin, pati na rin sa magulang ko, napaka matulungin po niya. Yun yung pinagpapasalamat ko na binigyan ako ng asawang napaka-responsable. Never kaming nag-away. Yung tipong ako na lang po yung nang-aaway pag tinutoyo po ako. Siguro nga Mama Colleen, wala talagang perfecto sa mundo. Kailangan lang nating tanggapin at makontento kung ano po yung ibinigay sa atin ni Lord. Hindi ko po siya ma-open sa ate ko, even sa mga hipag ko. Gusto ko lang kasi sana na may mapagsabihan, may mapagkwentuhan. Baka sakaling may parehong sitwasyon ako ng mister ko at masabi sa akin kung ano ang ginagawa po nilang solusyon. Sa totoo lang po, pinagbabawalan ko na kasi siyang gumamit ng tsaa kasi baka lalo lang makasama sa kanya ito. Mama Colleen, no basher please. Ito po ay usaping mag-asawa lang naman na nais ko ng damay kasi gusto kong malaman, again, kung ano nga ba ang solusyon ng same situation na pinagdadaanan ko ngayon. Muli, ako po si Mrs. Proby and this is my story dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Ayan na nga po si Mrs. Proby. O, diretso advice na tayo, no? Kasi wala akong maisip na song. Gusto ko sanang i-play yung sex bomb. Kaya lang hindi nga bomb. Oo, hindi nga bomb. Medyo nabibitin si Mrs. Alam nyo, eto pong usapin na to, no? I'm sure marami po ang makaka-relate na mag-asawa dyan. May nag-text dito, tsaa reveal po, sabi ni Jojo ng Cubao. Ang daming na-curious kung ano yung tsaa, Mrs. Ayoko nga, hindi ko na itatanong kay Mrs. yun. Baka magkaroon pa ng pre-endorsement. Pero Mrs. anong tsaa yun? Oo. Alam nyo, again, I'm glad na hindi ito ang nagiging sanhi para manlamig si Mrs. kay Mr. I am glad to hear na paulit-ulit sinabi sa atin ni Mrs. Proby na again hindi naman basehan ang tsurba time para iwan o magstay ka ba sa asawa mo. I'm glad na marinig na yun lang naman yung reklamo niya. But other than that, she's so lucky because yung asawa niya hindi man maibigay yung pleasure sa kama, at least nagiging responsible father siya at asawa sa kanya. And yun na lang siguro. Oo, no?
Alam nyo, ano ba yan? Parang ano to, Mama Kulin, magiging ano ka ba, churva guru ka ba ngayon? Ipi-PM ko na lang yung pwede kong i-advise. Diba? Hindi, naiintindihan ko yung part na ayaw magpa-check up ni Mister kasi baka nahihiya. Kumbaga, kasi ang mga lalaki, aminin natin, may mga ego yung mga yan. Yung tipong syempre, yung mga lalaking yan, gusto nila, pre, iba yung sandata ko. Diba, pre? Tatagal to. Diba? Kaya medyo meron silang hiya factor. Pero siguro, try to convince pa rin yung mister mo na magpa-check up. Kasi baka pwede pa naman, diba? Kasi, again, guys, Dodong at Inday, mga ka-winner, hindi naman po parang L na L naman si Mrs. Hindi na lang naman po kasi aminin natin, marami na tayong napapanood online from the doctors na nanggagaling na may benefits naman talaga ang sex sa mag-asawa. Hindi lang naman yan just to connect you, para lang masatisfy ka. Meron pong scientific explanation na it's also healthy para sa inyong mag-asawa. Meron din siyang health benefits. But again, ulitin ko, ito po ay ginagawa ng mag-asawa, ng mag-legal partner. Yung mga kabataan dyan, wag muna ha. Depektusan ko kayo. Wag puro wag puro sarap tapos pagdating sa hirap pag-iiwanan ha. Oo, wag ganon. Oo, so meron talagang health benefits. Ngayon, kung tingin mo nako-compromise, again, i-convince mo si partner na magpa-check up. Try mo pang hilutin. Try mo sigurong gumawa ng own research muna tapos ilatag mo kay mister. And again, gaya ng sinasabi mo, ulit-ulitin mo lang na, Mister, hindi naman dahil ganito, ganyan, baka ma-offend ka. Again, this is also for your own good. Kasi baka mamaya, yung nangyayaring yon may signal na ipinararating about health problem kay Mister na kailangan pong agapan. Alright, ano lang yan ka-winner eh? Ito lang yan eh. Parang simpleng sakit ng ulo. Madalas binabaliwala natin. Pero mamaya, malala na pala yung sakit. Simpleng sakit ng tiyan. Iniinuman natin ng gamot, nagmamarunong tayo, yun pala, butas na pala yung bituka mo. Yung parang ganun lang din yun. Huwag nating alisin yung fact na yung mga ganitong nararanasan natin, maybe this is a signal for us to visit sa doktor. Diba? Yung mga signal na ganyan na mga parang, ba't kaya ganito, bakit kaya ganyan? Again, wag nating baliwalain. Nahihiya ka? Tingin mo ba, yung hiya mo na yan, magdadala sa'yo sa mahabang buhay? Paano kung yung pagpapacheck up mo, ito ang magiging dahilan para maggamot ang dapat magamot, para mas lalo pang humaba ang buhay mo, lalo na ngayon na meron kayong 3 pang anak? So, yun lang. Siguro, do your research. Hindi lang basta mag-post or magpa heart to heart kay Mama Kulin. Pwede kang, alam mo ang kagandahan ng Google ngayon, si Mang Google. Oo, lahat may sagot na siya eh. I-Google mo lang, bakit kaya hindi tumatagal si Mister? May mga lalabas po na scientific explanation, medical explanation. Kung medyo nahihiya pa si Mister na magpa-check up, o sige, ilatag mo sa kanya, i-print mo. Ilagay mo sa sa folder. O Mister, ito kasi baka kailangan na talaga nating magpa-check up. So, nasa convincing power mo na lang yan, Mrs. Again, sabihan mo na lang na hindi lang to para sa akin. This is also for you. Kasi baka mamaya, again, may kailangang gamutin sa katawan mo na kailangang agapan. At ang pinaka-powerful na gusto mong sabihin sa kanya, gusto ka pa namin makasama habang buhay. O diba, biglang napunta sa ganun. Again little things, baka lang malaki yung problema, dapat agapan. Alright? Iset aside ang ego, iset aside yung nahihiya ako eh. Alam mo yung mga doktor naman, yung mga professionals naman, hindi naman sila tinawag na professionals or doktor para husgahan ka sa kung ano yung nararamdaman mo inside your body. 'Di ba? They are called doctor, tinawag silang professionals kasi ha-handle nila yan to the point na hindi ka naman mapapahiya sa kung ano mo yung nararamdaman mo inside. So, yun lang. I-convince mo lang ng i-convince si Mister habang may mga nagte-text pa rin dito na anong tiyaayan Mama Kulin. Pero again,
saludo ako sa'yo, Mrs. Proby. Kasi yung tukso, nilalayuan mo, hindi ka makating babae, hindi ka naghahangad ng ibang lalaki, o diba? Very good ka dyan. And saludo rin ako sa mister mo kasi he is a responsible father. Hindi man siya responsible sa kama, charot. Pinilit naman niya, hoy. O diba, pinilit naman niya. Eh siguro, again, ganun talaga. So, ipipm ko na lang sa'yo yung ibang tips ko, okay? Ano, happy birthday? PM is the key na lang, B, okay? Alam mo, ito sige. Bilang mature talk lang din naman to, bebe ko. Oo, wala tayong halong kabastusan dito. Mature talk to. Takpan yung tenga ng mga bata. Tanghali, ito pinag-uusapan, di ba? Hindi. Bakit nagkaroon ng mga tinatawag na sex toys? Di ko na ulitin. Sometimes, it is made in that kind of situation. Okay? Pag kulang kay mister, gamit na lang nun. Ganun. O, yun na. Tapos PM ko na lang sa'yo yung iba. Oo, pero grabe no. Tinanggap mo siya mula noon hanggang ngayon. Ang masasabi ko lang sa'yo, saludo ako sa'yo. Continue doing that. And continue looking at the brighter side na at least si mister, hindi siya irresponsible katulad ng iba. So, yun lang. Sana ma-convince mo si mister na magpa-check up nang sa gayon, maging okay sa all right ang lahat. So, once again, ka-winner, yan po ang kwento ni Mrs. Proby. And kung meron kayong ganitong kwento, again, sabi nga ng message niya kanina, shinare ko lamang po ito kasi gusto ko na may mapagsabihan, baka sakaling may same situation ako ng hubby ko na masabi sa akin kung ano ang ginagawa nilang solusyon. Please mag-text ka po, bebe ko. Kailangan ng advice po ni Mrs. Proby. Once again, ito po ang kwento ni Mrs. Proby dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. At dahil